Kinatigin ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Risa Hontiveros ang ipinataw na preventive suspension ng Office of the Ombudsman kay Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo. Hanggang 6 na buwan ang ipinataw na suspensyon ng Ombudsman kay Mayor Guo matapos na maghain ng kasong draft ang DILG bunsod ng pagkakasangkot ng alkalde sa ni-raid na Pogo sa Tarlac. Iginiit ni Hontiveros na noon pa dapat napatawan ng suspensyon si Guo dahil may nauna na silang natanggap na impormasyon na sinubukan noong una ng alkalde na harangin ang investigasyon pagkatapos na salakayin ng mga awtoridad ang Pogo Hub. Wala aniyang duda na mayroong kinalaman sa Pogo si Guo at kahit ilang beses pa aniyang magsinungaling at kahit ilang beses na hindi maalala ay nakadokumento ang koneksyon niya sa Pogo. Inaabangan ni Hontiveros ang executive session sa susunod na pagsalang muli sa investigasyon ni Mayor Guo sa Senado at umaasa siyang mas mabibigyang linaw ang totoong naging papel ng Mayor hindi lang sa Pogo kundi maging sa banta ng ating pambansang seguridad. Sa lahat ng mga tagasunod ng mga Duterte, tapos na ang inyong termino, suspendido na kayo, kami na ngayon ang naghahari sa bansang ito. Wala man kayong masamang gagawin, dahil kami na ngayon ang naghaharing uri sa bansang ito, lahat ng kalaban, suspendido. Matapos po nilang ipasara at supilin ang SMNI na tanging telebisyon na siyang naghahayag ng mga punto de vista ng dating Presidente Duterte, ngayon naman po, sinampulan na ang pamilyang Duterte at ang mensahe, simula pa lang yan. Susunod na dyan ang pagpapakulong kay PRRD at siyempre dahil hinabol nila si VP Sara, ang pagpapakulong kay VP Sara para sa ganon habang silang dalawa ay nakakulong sa dahig, pwede nang ma-impeach ang Inday Sara at palitan. Sinong ipapalit? Siyempre, yung nagnanais maging presidente, si Tambaluslos. Simula na po ang panunupil ng karapatan ng mamamayang Pilipino na pumili ng kanilang mga leaders. Kung akala po ng Marcos administration na ang ginagawa nila ay tinitira lamang po ang mga Duterte, hindi po. Dahil sa kanilang panunupil ng karapatan malayang pananalita, dahil po sa kanilang pagsususpinde sa mga Duterte na siya lamang nag-a-articulate lamang, nagsasalita ng adhikain ng mga mamamayan na napakahirap na ng buhay dahil sa mataas na bilihin, napakahirap na ng buhay dahil sa mababang sweldo. Anong ginagawa ninyo? Linulustay nyo pa ang salapi ng bayan para amendahan ang saligang batas ng kayo po ay manatili sa kapangyarihan habang buhay. Yan po ang krusada ng mga Duterte. Hindi po ito laban ng Duterte laban sa mga Marcos. Ito po ay laban ng sambayan ng Pilipino, laban sa pamilyang Marcos na talaga namang pong inuulit ang ating kasaysayan at magpapasasa sa pwesto habang buhay dahil lang nais nila. Bumalik ang good old days at ngayon nakikita naman natin lantaran ng nakawan sa gobyerno, lantaran ng smuggling. Lantaran na rin po ang cronyism. Inuulit lang po nila ang kasaysayan na mga nangyari nung panahon ng diktadoryang Marcos. Kaya nga po, ang sigaw ng marami, ito Marcos Jr., adiktadura. Diktadura na adik pa. Adik dahil meron nga po mga paratang at mga ebidensya na siya gumagamit ng pinagbabawal na gamot, suspensya pa lang, pero hanggang ngayon, wala pong pagsisinungaling. Wala pong denial. Ang meron lamang ay isang tawa at isang sabi na I will not even dignify that with a response. And yet, nandyan po ang Nikki Cosseteng na nagsasabi na kanilang mga kabataan alam po nila na gumagamit din ng presidente. Nandyan po ang Fidelix na meron palang confidential informant na nakita at meron mga larawan na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Hindi lang po talaga korupsyon ang problema sa Marcos Jr., gaya na naging problema kay Marcos Sr. Hindi lang po cronyism ang problema sa Marcos Jr., gaya na naging problema ng Marcos Sr. Meron pa pong isa, yung suspecha ng marami na siya po ay adik. Suspecha nga lang po yan, pero ano magagawa natin? Wala pong denial. Di ba po, kapag ikaw'y pinaratangan, dapat mag-deny ka at magpatunay, magbigay ng patunay. Yan lang naman pong hinihingi natin. Magkaroon po ng drug test na hair follicle dahil yan po talaga walang kaduda-dudang basihan
kung ikaw ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Kaya nga po, bukod pa sa korupsyon, bukod pa sa pag-abuso sa kapangyarihan, bukod pa doon sa panunupil ng karapatan, bukod pa doon sa pagbabagoy sa ating saligang batas. Ngayon po, nandiyan pa ang pagdududa na baka wala siya sa tamang isipin na kinakaladkad tayo sa gera kung saan napakadaming Pilipino po pwedeng mamatay dahil ang gera po ngayon hindi na po barel at bala lamang, nuklear na. Lalong-lalo na pinayagan ng Marcos Jr. ang pagdideploy ng mid-range missile launchers na naging dahilan kung bakit kamuntik nang magkaroon ng nuclear war sa panig ng Amerika at ng Cuba. Ang tanong, mga kababayan kong Pilipino, ano pong gagawin natin? Uulitin ko po, ang pagsuspinde kay Baste Duterte ay hindi lamang po pag-atake sa mga Duterte. Ito po ay atake sa lahat ng mga Pilipino na hindi sasang-ayon sa patakaran ng gobyernong ito po. Ito po ay panunupil sa lahat ng magsasabi na walang basihan ang panunupil ng kalayaan ng malayang pananalita. Ito po ay panggigipit sa lahat ng kinikilalang kalaban ng gobyerno. Hindi na po bale na kung sa isang demokrasya, importante po ang check and balances, ang pagkakaroon ng oposisyon. Hindi po sila papayag na hindi lahat ay kumakanta ng ang bagong lipunan at ngayon po ang bagong Pilipinas. Bagamat anong bagong Pilipinas? All-time high ang presyo ng bigas. All-time high ang bagsak ng peso. All-time high din ang inflation. Bagamat yan po ay puro problema, ang nais nila, walang pupula. Lahat sasambahin ang makapangyarihang pangalan ng Marcos. Well, ang masasabi ko po, minsan yung nagawa na supilin ng taong bayan, hindi na po yan mauulit. Dahil ang Pilipino, 2 beses na pong nagpalayas ng mga presidenteng taksil sa kanilang katungkulan. At makakatikim po kayo ng hagupit ng taong bayan dahil hindi na po papayag na masupil muli ang karapatan ng taong bayan, hindi na po mapapayag ang taong bayan na mabaliwala ang soberenya na nakasalalay po sa kamay ng taong bayan at magdidesisyon po sila para kayo po ay gaya na nangyari sa inyong ama, paalisin sa inyong pwesto at sabi ng Korte Suprema po, kapag ang taong bayan na naghusga na palayasin sa pwesto ang mga taksil sa kanilang sinupuang katungkulan ng mga presidente, yan po ay konstitusyonal. Kaya po kinilala nila ang administrasyon ng dating presidente Cory Aquino. Tao sa pinanggalingan, po ang naging sakit ng Marcos Jr. Ang buong akala natin, gagamitin niya itong pangalawang pagkakataon na binigay sa kanila ng taong bayan para linisin ang kanilang pangalan. Hindi pala. Ginamit lang nila itong pagkakataon nito para ulitin muli ang kasaysayan na nagpapasasa sa pwesto, nagpapayaman at baliwala ang paghihirap ng sambayanang Pilipino. Nananawagan po ko sa taong bayan, maghusga na po tayong lahat. Simulan po natin sa pamamagitan ng pagpapahiwatig na tayo po ay maninindigan sa ating karapatan para sisantahin ang presidente na hindi na po tapat sa kanyang sinumpaang katungkulan. Gagawin po natin to sa mapayapang mga pamamaraan. Tuwing 6:00 ng gabi, tayo po ay magsindi ng kandila sa labas ng ating mga tahanan. Sabihin po natin sa ating mga kapitbahay, magsindi po tayo lahat ng kandila ng 6:00 nang ang buong bayan po ng pagsapit ng dilim ay magkaroon po ng liwanag. Yan pong kinakailangan natin, liwanag sa panahon ng kadiliman. Hindi po tayo gagamit ng puwersa dahil hindi po tayo gaya ng mga teroristang CPP-NPA. Magpapahiwatig po tayo ng ating damdamin, magpapahiwatig po tayo ng ating husga kung siya'y mananatili o aalis sa mga mapapayapang pamamaraan. At yan pong pagsisindi ng kandila tuwing 6:00 ng gabi, isa lang po yan sa mga pamamaraan na ipaparating natin ang damdamin ng taong bayan hanggang sila po ay mabingi sa ating husga. Tama na, sobra na. Ano po ang mga komento ng ating taong bayan? Sasama ba kayo rito?
Arcilia Zenea, Atty. Harry Roque, dapat mag-EDSA na baka iniisip ng bangag ng Pangulo walang magawa ang sambayanan Pilipino. Lahat ba lang isususpindi nyo? Mayor Bastina, wag kong pumayag na sa ginagawa ng gobyernong bangag. Hindi po tayo papayag. Hayaan nyo pong abusuhin nila ang kanilang kapangyarihan, pero hindi na po natin tatanggapin yan. Kaya nga po ako, hindi po illegal. Ako po'y abogado, may sinumpuang katungkulan. Ang hinihingi ko sa inyo, maghusga kayo bilang suberenyong mga mamamayan kung dapat magpatuloy ang administrasyong Marcos. Rose, dyan sila magaling sa panunupil pero walang malasakit sa bayan. Maraming salamat, Rose. AFP General, Attorney, sana po may mga kaso na ang na-file sa Ombudsman or sa Korte Suprema sa mga LGU na hinaharang ang maisog rally para masampulan naman sila, para mag-isip na kung harangin po kasi nakakagigil na sila. Meron na pong ihahain na kaso laban po sa opisyalis dyan sa Bustos, Bulacan. Vicente Esplana, good PM attorney, grabe ang gobyerno ngayon. May kaso kaya si BBM pag natanggal ito ng taong bayan sa Malacanang. Hindi na po tayo papayag. At saka yung mga tagong yaman nila na hanggang ngayon tinatago, yung mga nakaw na tagong yaman nasa Amerika ay dahilan para magkaroon siya ng $371 million civil contempt dahil ayaw niyang sabihin kung nasa saan. Hahanapin po natin yan. Ibabalik natin sa taong bayan. Ron Eugene Pasion Suke for VP Inday, this will probably break the camel's back. People, we need to do more than speaking. Let us help the crusaders of democracy to mobilize now. Sa takdang panahon po, tayo po ay magdidiskurso kung ano ang kinabukasan na haharapin ng ating VP Inday. Dahil VP Sara, alam ko po kung anong ginagawa nyo. Alam ko po dahil kayo ang pinakamagaling at pinaka-aprobadong membro ng gabineta. Kung kayo'y aalis, malaking kawalan po yan. Pero pag natuloy po ang sinasabi ng aking crystal ball na isususpinde ang Mayor Baste, hindi lang po yan atake sa mga Duterte, yan po talaga ay paglapastangan na sa mga mamamayan na nagpapahiwatig ng kanilang disgusto sa administrasyon nito. It is Marcos versus the Filipino people. Pamela Pineda, mas maayos po nga ang sa Marcos Sr. Mga kabataan nasa bahay, mga estudyante, after school, diretso uwi sa bahay. Mas matino ang Pinas sa Marcos Sr. Edna Timbol, pag EDSA ang gagawin ni Bongbong, ni Ahas at ni Tamba, mag-martial law na ang mga yan, sasabihin magulo na ang Pinas, pag-isipan ng mabuti nang hindi tayo malugmok sa kumunoy. Sa akin po, gawin po natin sa mapapayapang mga pamamarahan at darating din po ang husga ng taong bayan. Ang panawagan ko po ngayon, maghanda na kayong humusga. Panahon na po dahil ito pagsuspinde kay Mayor Baste Duterte, ito po ay talagang isang panunupil, isang suntok, isang upak sa sambayanang Pilipino at hindi lamang sa pamilyang Duterte. Vicente Esplana, Atty. Roque, tatahimik na lang ba tayo? Kailan ba sasabog ang bulkan ng damdamin ng taong bayan? Nakakatakot na ito na nangyayari sa bayan natin. Tama ka, Vicente, kaya ako nananawagan ako. Taong bayan, kayo po ang tunay na soberenya, nasa kamay ninyo kung mananatili o maaalis ang Marcos administration. Dennis Nazareno, kaya pala todo sila pagpapapogi ang pagpapabango sa Mindanao, may gagawin silang masama kay Baste. DW Lingayen, 2 SAF battalions were deployed there to take down the Dutertes. PNP spokeswoman was lying that it's only there for regular deployment. Hindi po nila pababaksakan ng Duterte. Inuupakan po nila, hinuyurakan nila ang sambayanang Pilipino, hindi lang po ang mga Duterte. Neng Nielsen, bakit patahimik lang si Inday? Di ba niya nakikita ang mga nangyari ngayon? Sana magsalita na siya. Tahimik po siya dahil siya patuloy na nanilibihan. Pero kung totoo po ito na sususpindihin na ang kanyang kapatid at pag-upak ito sa taong bayan, kinakailangan po manindigan na rin ang ating VP Inday Sara. Lorely Nacario Agustin, after itong suspension kay Mayor Baste, magsalita na kaya si VP Sara? Akin po, kinakailangan po lahat tayo magsalita na dahil itong dagok po, itong upak na ito kay Baste ay upak sa sambayanang Pilipino, hindi lang po sa pamilyang Duterte. Sheila Palapala, takot naman sila sa Duterte. Puro sabi at pananakot noon pa na nila yan sinasabi, gagawin nila pero di magawa.
kasi may takot din naman sila sa magiging epekto. Pero ngayon po, mukhang tutuluyan na nila. Akala nila yung pamumudmud nila ng ayuda sa Davao kanina ay sapat na para maibsan ang magiging galit ng buong sambayan ng Pilipino, hindi lang po ng mga taga Davao pag sinuspindi nila si Mayor Baste. Pilipinas kong mahal, they're already calling all Chinese in the whole world to prepare. Some said, why wait? Not now. Hindi na biro ito. Ano pa? Kaya nga po, taong bayan, kinakailangan po maghusga. Hindi po umaamin, hindi po pinasisinungalingan ang paratang na wala siya sa tamang pag-iisip. So kinakailangan tayo na po ang maghusga. May Rosel Riel, gandang gabi. The one only spokes, may niluluto silang concert sa Malacanang. Punong-puno ng artist, mukhang bayad yung mga animal. Kawawa talaga ang Pilipinas. Mantakin nyo, magko-concert, all-time low ang peso, all-time high ang hunger sa Pilipinas. Pinakamatindi ang pagkagutom sa Pilipinas, administrasyon ni Marcos, magpa-party-party pa sila. Bakit ganyan? Wala naman po silang napakakapal na mga muka. Wala na po silang malasakit para sa mga naghihirap ng mga Pilipino. Miss Lady D, attorney, may kinalaman ang dito. Tulong-tulong sila dahil marami pang Pilipino ayaw sa kanila. Siyempre po, dahil ang Marcos administration ang siyang kumakaladkad sa atin sa gera dahil hinayaan na niyang gumamit ng mga base militar, lalo pa po yung mga malapit sa Taiwan, ganun naman kung yan pong mga base militar na ay gagamitin para sa West Philippine Sea. Ang tanong, bakit malapit sa Taiwan at hindi malapit sa West Philippine Sea? JC, bakit hindi kumikilos ang Supreme Court? Nakikita ng Supreme Court na hindi na makatarungan ang ginagawa ng President. Well, wag po kayo mag-alala dahil ang Korte Suprema, nandyan po yan para itaguyod ang supremacy, ang pinakamataas na batas sa ating bayan, ang Korte Suprema, ang ating saligang batas. At ang sabi ng saligang batas, tayo pong taong bayan ang tunay na soberenya dito sa ating bayan. The preacher, attorney, kailangan na namin gumiwalay ang mga taga Mindanao sa Pilipinas. Wag naman po. Sama-sama tayong itaguyod ang demokrasya, sama-sama tayong ibalik ang liwanag sa kadiliman. Ton, in my opinion, they provoke us for him to impose martial law, horrible desperation tactic like bangag tambalos-los. Hindi na po mangyayari yan dahil sa ating bagong saligang batas na gusto nilang baliwalain at baguhin o pwede na pong repasuhin ang pagdedeklara ng martial law kung mayroong sapat na legal at paktual na basihan. Hindi na po mauulit ang panahon ng Marcos Sr. JC Spokes, ano po ang mga kaso na pwedeng isampa sa kanila if ever ituloy nila ang suspension kay Mayor Baste? Huwag na po tayo magkaso-kaso. Ang panawagan ko, maghusga na ang soberenyang taong bayan kung mananatili o hindi ang administrasyon ni Ferdinand Marcos. Kayo po bilang mamamayan, merong ganyang karapatan. JC, hindi po makatarungan ang nasususpindihin nila si Mayor Baste. Hindi po kami papayag. Huwag nilang ubusin ang pasensya namin mga Dabawenyos. JC, hindi lang nila inuubos ang pasensya ng mga Dabawenyos. Inuubos nila ang pasensya ng buong sambayan ng Pilipino. Bawal na ba na magsalita at ilantad ang ating mga saloobin na palpak ang pamamahala sa gobyerno ng Marcos Jr.? Hindi po. Karapatan po namin yan. Yan po'y nakaukit sa Bill of Rights, ang kalayaan ng malayang pananalita. Lorna Inverso, Sabinario, Turun. Ingat po kayo palagi, attorney. Baka ipagurgur po kayo. Kasama po kayo sa aming mga dasal. Kasama natin sila Madam Maharlika, Glenn Chong, Attorney Vic, at Agent Pidea JM. The Lord is my shepherd, I shall not want. Brian Neil Lebrando, attorney, ano pong masasabi niyo sa deploy daw ng US Coast Guard sa West Philippine Sea? Yan po ay talagang pagkakaladkad sa atin sa digmaan na wala po tayong kinalaman at interes. Snoopy, good evening po Sir Harry. Baka pwede po stop na muna ang PhilHealth control kasi sobrang ng fund pero kulang ang benepisyo kung tuloy hulog para din tinotolerate ang pagnanakaw nila sa mga tao. Huwag po kayong mag-alala. Pangako ko po, ipakukulong natin lahat yung mga magnanakaw sa PhilHealth. Reynuente Papas, Spock, shout out from Jeddah KSA. Mga Pilipino dito, dismayado na sa nangyayari dyan sa bayan natin. Nabubulok na ba ang sistema at garapalan na? Huwag po kayong mag-alala.
Sabi ng Korte Suprema, taong bayan ang soberenya, may karapatang maghusga. D.W. Lingayen, Taiwan to China is like the island of Mindanao to the Philippines. They are inseparable. That's why China will not allow Taiwan to declare independence. Tama ka dyan, D.W. Lingayen. Okay? Maraming salamat po. Pasensya na naman kayo. High blood na naman ako. Pero alam niyo po, ang anyo ng karapatan talaga naman pong susupilin ng mga mapag-abusong gobyerno. Kaya po merong karapatan, hindi po yan ipatutupad. Kung hindi paninindigan, panahon na po, soberenyang mamamayang Pilipino, dapat bang manatili ang Marcos administrasyon o hindi? Sa tingin ko po, panahon na maitigil na ang administrasyong Marcos.